So ayan mga parts, magandang araw po sa inyo. At meron po tayong gagawin ngayon, isang electric pump po na inverter. Ayan mga parts, para po tayo makatipid sa kuryente. Ayan, talagang ito po matipid. So gagamit po tayo ng power supply. Ayan, ang input po nitong ating power supply 110 hanggang 220 volts. Kaya napakatipid po nito. At ang kanyang output naman po 12 volts lang. Ayan. So talagang matipid na matipid mga parts. Kung ito po ay gagamitin po natin sa ating mga electric fan. So ngayon mga parts, ito po yung ating electric fan na talagang ginagamit na 220 volts. Ayan, yung mga ordinary electric fan natin. So ang gagawin po natin, aalisin po natin to at hindi na po natin to gagamitin dahil nga po magtitipid po tayo sa kuryente. So ito po yung ating bagong gagamitin ngayon. Isang electric fan na 12 volts. Ayan, marami po nito sa online mga parts. So okay, balik po tayo dito sa ating power supply na gagamitin. Ito, nilagyan ko na po siya ng wire. Ayan. Ito po yung ating line 1 saka line 2. Ayan o, line 1 at line 2 ng ating cord. Yun, ito po yung magiging input niya. So ito po yung ating output, 12 volts. Ayan, positive, negative. Yan, dyan po natin ilalagay. Dalawang positive, dalawang negative. Kaya po pwede po itong dalawang electric fan po yung ating magamit dito. So, ipa-plug in ko po sa 220 volts. So, ayan, kapansin nyo po mga parts, may ilaw pa po siya yun, no? Yung kulay green. So, pag tinanggal po natin yung saksak, in-unplug po natin, kusa po siyang daan-dahang mawawala yung ilaw. So, ayan mga parts. So ito po mga parts yung ating connection ng ating output 12 volts. Ang gagawin po natin, lalagyan na po natin to ng wire. So ayan mga parts, itornilyo po natin. Wag po natin masyadong pakakahigpitan. So paglayuin po natin mga parts, dito po natin nilagay sa dulo itong negative. Ayan. So ayan, meron na po tayong kuryente, yung ating output na 12 volts at yung ating input na AC 220 volts. So ito po yung pinakadulo ng ating output na 12 volts. Yan. Mas maganda mga parts kung lalagyan nyo po ito ng fuse. Yung kanyang input na 220 volts saka yung kanyang output. Sa pagkakataong ito, hindi ko po muna lalagyan dahil naubusan po ako ng fuse. So ang gagawin po natin mga parts, itetest po natin yung kanyang input saka yung kanyang output para po makita nyo po. So ayan mga parts, i-plug in na po natin mga parts at wag po natin pagdidikitin yung wire na ating binalatan. Dito po tayo magtetest sa mga tornilyo ng ating power supply. I-plug in na po natin mga parts. So ayan, naka-plug in na po. Kitang-kita nyo po, nakailaw na po siya. I-test po natin itong ating output. Ayan, meron po siyang 11.9 volts. So halos 12 volts na din po yan. Baka po mahina lang yung aking battery ng aking digital multimeter. Yan, meron na po siyang 11.9 volts. So, dito po tayo sa kanyang input na 220 volts. Ilagay po natin sa AC yung ating set ng ating multimeter. So, ayusin lang po natin mga parts. Kailangan nakasigurado po tayo sa ating settings para po hindi masira yung ating multimeter. So, yan, meron po tayong nakukuhang 209 volts sa ating input AC. Okay? So, ito yung ating output, 12 volts. Meron po tayong nakukuhang 11.9. So, ito po yung ating gagamitin na electric fan, mga parts, yung kanyang makina. Ayan, in-order ko po ito online. So, marami po nitong mga ganito sa mga online. So, alisin po natin ito. Yung pinaka-neck po niya ito.
dahil hindi po natin ito gagamitin dahil yan na po yung ating gagamitin, yung neck nung dati nating electric pan. So, ayan mga parts, naalis na po natin at kukunin po natin ito. Ayan. At saka dito po natin ilalagay. Ayan, nailagay ko na po mga parts. Ayan, naikabit ko na po at mabilisan lang po yung ating video mga parts. So, ito po yung kanyang kuryente. Kung mapapansin nyo po, mayroon siyang black saka red. Yung black po negative at yung red po ay positive. So, ayan mga parts, ikakabit po natin yung ating cover. Ayan. Naikabit na po natin mga parts at mabilisan lang po yung ating video. So, ikakabit din po natin itong LC. Ayan. So, wag po natin pakakahigpitan ng todo, baka po malos thread yung ating lock ng ating LC. So, ayan mga parts, mamaya ko na po ilalagay yung cover, tetestingin po natin yan at itatap po natin yung ating wire ng ating makina doon sa ating power supply na na inverter mga parts. So, pasipasin nyo po mga parts, may sakit po ito. Ang gagawin po natin, tatanggalin po natin yung sakit mga parts. Ito. So, ayan, natanggal ko na po at palabas ko na po yung kanyang wire. So, ito po yung ating wire ng ating output na 12 volts, mga parts. So, ang problema, hindi po natin alam kung alin dito yung positive at negative dahil parehas pong white yung ating kuryente. So, ang gagawin po natin, tetest po natin to, mga parts. Ayan, gagamit po tayo ng analog multimeter. Ayan mga parts, hahanapin po natin dito yung ating positive. So, alisin po natin itong negative. Ayan, dahil positive po yung ating hahanapin dito sa wire na to. Sa may pinakadulong wire. So, ayan, positive. So, inalis po natin yung negative. So, hanapin po natin dito sa pinakadulong wire na to kung alin po yung positive. So, ilagay po natin yung test probe natin dito sa positive sa ating power supply. Ayun. So, ito po yung ating negative at ito po yung ating positive. Ayan. Ang gagawin po natin, ibubuhol po natin yung positive. Palatandaan po na ito po yung ating positive. Kasi parehas pong white yung ating kuryente. Kaya hindi po natin malalaman kung hindi po natin ito lalagyan ng palatandaan. So, ibalik po natin sa tornilyo yung ating negative. Dahil nakita na po natin yung ating positive na wire, mga parts. So, kung nakarating ka dito sa video na to, pakilike po yung ating video at i-share nyo sa inyong mga kaibigan o sa inyong kakilala para makatipid naman po sila sa kanilang kuryente. So, okay, ilalagay po natin yung positive dito. Ito po yung positive natin, yung nakabuhol na wire at yung negative yung isa. So, paki-subscribe na rin po yung ating YouTube channel. Maraming salamat po mga parts sa inyong patuloy na pagsuporta. So, papaanda rin po natin to para po makita nyo yung talagang lakas ng ating electric pan na inverter na talagang tayo po ay makakatipid sa araw-araw na ating paggamit. So, ito nga palang aking inverter na to na ginagamit na power supply, mga parts. In-order ko lang po ito sa online. Marami po nito. Maghanap lang po kayo mga parts. Ito nga po pala 10 amperes, 10 amperes po siya yung ating gamit na power supply.
So okay mga parts, i-plug in na po natin at nang makita po natin yung pag-ikot ng electric fan na to na inverter. Ayan mga parts na 12 volts. Okay. Plug in na po natin sa AC 220 volts tapos ang kanyang output 12 volts. Pagpunta doon sa makina ng electric fan, kaya napakatipid po nito, 12 volts lang po. Ayan po mga parts. Umaandar na po yung ating electric fan. At kasing lakas po siya ng electric fan natin na ginagamit na 220 volts. So ito po 12 volts lang po. Ang ano po nito, wala po siyang selector switch. Basta po sinaksak nyo, aandar po siya. Pero po pwede po natin itong lagyan ng selector switch. Meron din pong nabibili sa online. Ngayon po, hindi ko na po siya nilagyan. Basta pagka sinaksak po natin to sa kuryente, sa AC na 220 volts, aandar na po siya. Ayan po yung aking shop mga parts at ayan po yung ating mga gawain. Ayan, marami pa po tayong i-upload na video. Kaya mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel at nang makakuha po kayo ng idea sa pagre-repair nyo ng mga gamit po sa bahay, mga parts. At ito pa po yung aking ginagamit na isang electric fan na talagang inverter na po at talagang matipid po mga parts. Yan po yung aking ginagamit sa aking shop. At ito pa po yung isa mga parts. Ayan, mga inverter na po yan. So yung lakas naman po ng pag-ikot ng mga electric fan na to, wala po tayong problema. At talaga pong malakas mga parts. Ayan. Ano mga parts, marami po salamat sa inyong patuloy na panunood. At palagi po kayong mag-iingat at magdadasal sa ating Panginoon.